Sabi ko sa kanya, babalik din balang araw, makikita mo. Hindi wala ko sinabing namatay na o ano, hintayin mong dumating ang panahon. Dadasal daw siya, gabi-gabi, dahil inaantay daw niya yung tatay niya. Within 4 years ko siya nakasama eh. Tapos nung alagaan niya, 8 months, napabinyagan namin sa pangalan din niya. Kanya nung nagpaalam na siya sa akin, pupunta na talaga ng Saudi. Nung nagpunta siya sa Saudi, hindi na siya bumalik. Sumusulat siya within 2 years. 2 years siya nagbigay ng sustento kay Lani. Tapos na sumulat na naman, nagkaroon daw siya ng family. Nintay ko siya hanggang 7 taon. Hindi siya nagpakita. Siyempre masakit sa loob mo dahil naghahanap siya ng tatay. Hindi lang ama, gusto niya makita, aakapin daw niya. Bahala ka, sabi ko. Tago ng litrato at bulsa. Anong madalas mong pinagpipray kay God tungkol sa papa mo? Sana po, naningi ako ng cellphone kasi kakasala ko sa Diyos. Magdadasal ka sa Diyos. Sana bigyan ka ng cellphone. Opo. Ba't kailangan kang bigyan ni Papa ng cellphone? Saan mo gagamitin yung cellphone? Kasi na-text ako ng tatay ko. Sana uwi na dito. Sana umuwi na si Papa mo dito. Opo. Galit ka sa Papa mo kasi iniwanan kayo ni Mama mo. Hindi po. Hindi na ako makakabalik doon dahil unang-una, nandoon nga rin yung pamilya niya, ay yung mga anak niya. Doon yun nga, limitado nga ang kuwan mo, ang kilos mo. At saka si Liti, iba ang ugali rin, matapang eh. Siyempre, kahit sino man na alam mo na hindi ka komportable doon sa pupuntahan mo, iiwas ka na lang. Kaysa lagi kang luhaan. Gusto niya makita. Masaya ka na rin. Ito mga litrato mo, dala niya lahat. Pati sulat mo. Isama ka na rin sa kanya. Sabihin mang may kapansanan si Lani, katulad pa rin natin siyang nakakaramdam na may kulang sa kanyang buhay. At sa pagkakataong ito, hinahanap-hanap niya ang ama na kailanman hindi niya nakita. Espesyal para kay Aling Leti ang anak niyang si Lani, 23 years old. May Down syndrome kasi ito, isang uri ng kapansanan na kalimitang nauuwi sa mental retardation. Dahil dito, halos lahat ng paglalambing ng anak, hindi raw matanggihan ni Aling Leti. Pero may kahilingan daw ito na pinangangambahan niyang hindi mapagbigyan, ang makita ang ama na hindi man lang nito nasilayan. Sabi ko sa kanya, babalik din balang araw, makikita mo. Hindi wala ko sinabing namatay na o ano, hintayin mong dumating ang panahon. Dadasal daw siya, gabi-gabi, dahil inaantay daw niya yung tatay niya. Parehong hiwalay sa mga una nilang asawa, sina Aling Leti at ang ama ni Lani. Within 4 years ko siya nakasama eh. Tapos nung alagaan niya, 8 months, napabinyagan namin sa pangalan din niya. Kanya nung nagpaalam na siya sa akin, pupunta na talaga ng Saudi. 8 buwan pa lang daw si Lani nung nagpasya ang kanyang ama na mangibang bansa para magtrabaho. Nung nagpunta siya sa Saudi, hindi na siya bumalik. Sumusulat siya within 2 years. 2 years siya nagbigay ng sustento kay Lani. Pero isang masakit na katotohanan ang nilalaman ng huling sulat na ipinadala nito. Tapos na sumulat na naman, nagkaroon daw siya ng family. Nintay ko siya hanggang 7 taon. Hindi siya nagpakita. Sa tuwing hinahanap ni Lani ang kanyang ama, walang magawa si Aling Leti kundi ang masaktan. Siyempre masakit sa loob mo dahil naghahanap siya ng tatay. Hindi lang ama, gusto niya makita, aakapin daw niya. Bahala ka, sabi ko. Tago ng litrato at bulsa. Masama man ang loob ni Aling Leti sa dati niyang asawa, magiging masaya pa rin daw siya kung sakaling magkita ang kanyang mag-ama. Kung porsigido siya, mas ako dahil gusto kong masiyahan siya. Gusto kong makita niya talaga ng aakapin daw niya eh. Siyempre, lukso ng dugo, di ba? Bilang nanay ni Lani, meron naman akong sariling paninindigan na may family, guguluhin mo, di ba? Ang akin hangad ko lang makita niya. Wala na. Tay, gusto ko na makita kasi mixing ako
miss kita kasi I love you, Tay. Gusto kong kalikan kita. Bakit naman? Kung gaano katindi ang sakit na namamahay sa puso ni Aling Leti, siya namang pagkasabik sa ama ang nangingibabaw kay Lani. Sa aming pakikipagkwentuhan kay Lani, maski medyo bulol ang dalaga, nalaman namin ang laman ng kanyang puso. Anong madalas mong pinagpipray kay God tungkol sa papa mo? Sana po naningi ako ng cellphone kasi kakasala ko sa Diyos. Magdadasal ka sa Diyos. Sana bigyan ka ng cellphone. Opo. Ba't kailangan kang bigyan ni Papa ng cellphone? Saan mo gagamitin yung cellphone? Kasi na-text ako ng tatay ko. Sana uwi na dito. Sana umuwi na si Papa mo dito. Opo. Ganyan ang kukulat sa akin. At sa pamagitan ng kanyang sagot sa isang simpleng tanong, naramdaman namin kung gaano kamahal ni Lani ang ama na nang iwan sa kanila. Bahay. Galit ka sa Papa mo kasi iniwanan kayo ni Mama mo. Hindi po. Minarapat na lamang ni Aling Leti na pangalanan ng ama ni Lani bilang Vic. Sa kanyang pagtansya, magsi-53 anyos na ito sa darating na Nobyembre. Dati rin daw itong security guard sa Bureau of Internal Revenue of BIR bago nag-abroad. At ang kanyang huling balita, naninirahan na raw ito ngayon sa Barangay Longos sa Mekawayan, Bulacan. Kahit nagsusungit ang panahon ng araw na yon, dala ng bagyong Kaloy, hindi nagpatinag si Lani. Determinado kasi siya na muling makapiling ang kanyang ama, kaya't binaliwala ang matinding hagupit ng bagyo. Bakas ang pananabik sa mukha ni Lani. Nagbibiruan pa nga ang mag-ina habang papalapit na kami sa aming destinasyon. Dahil pag nakita kayo, kilala mo na siya. Ano ba siya? Pangit. Wow. Ako. Ako ng tatay. Ay, sa'yo, pangit mo. Nasabi mo, Maganda ako. maganda ka pa rin. Pagdating ng Mekawayan, dumiretso na agad kami sa Barangay Longos. Ano ang pangalan? Hindi naman nabigo ang mag-ina sa nakuha nilang kasagutan. Talagang nandito ho, kilala ho namin. Kanya kung hinahanap nyo, pwedeng kumbidahin o puntahan. Paano maayos para makita ng anak namin? Within 23 years na sila hindi nakita eh. At para lalong makumpirma kung parehong tao ang tinutukoy nila, ipinakita ni Aling Leti ang mga larawan ng ama ni Lani. Ikaw mo nga bata pa sa picture, pero siya ho talaga. Dahil ngayon ho, medyo may edad na ho siya. Isa ngayon ho, mamasukan siya ng security guard yata. Trabaho niya eh. Maaaring siya nga ho talaga. Sapat na ang mga impormasyong nakuha namin mula sa aming kausap. Hindi na kami nag-alangan pa at dali-dali na kaming pumunta sa lugar kung saan di manoy matatagpuan ang tatay ni Lani. Masaya ka ba? Opo. Gaano ka kasaya? Masaya po. Ang hindi alam ng mag-ina, natuntun na ng aming grupo ang kinaroroonan ni Mang Vic. Pero tumanggi itong ipakita sa kamera ang kanyang mukha. Pinuprotektahan lang daw niya ang katahimikan ng kanyang kasalukuyang pamilya. Ikinumpisal din niya sa amin ang tunay na dahilan kung bakit niya iniwan ang kanyang mag-ina. Hindi na ako makakabalik doon dahil unang-una, nandoon nga rin yung pamilya niya, ay yung mga anak niya. Doon yun nga, limitado nga ang kuwan mo, ang kilos mo. At saka si Liti, iba ang ugali rin, matapang eh. Siyempre, kahit sino man na alam mo na hindi ka komportable doon sa pupuntahan mo, iiwas ka na lang kaysa lagi kang luhaan. Nagdaan man daw ang 2 dekadang malayo siya sa anak, hindi naman daw ito nawawaglit sa kanyang isipan. Kahit sino nga gusto na magkakasama-sama kayo. Kaya nga lang, sa ganun naman na mayroon man dahilan na parang hindi kayo po pwede talaga na magkasama. Hindi mo pwedeng ipilit mo yung sarili mo na hindi ka komportable doon sa kasama mo. At isa lamang ang tanging hiling ni Mang Vic para kay Lani. Sana maba pang buhay niya dito sa mundo at saka ay ako bilang ama, kung
may pagkakataon lang na talagang makakuha kami ng makapag-pondar lang ako ng sarili ko talaga na bahay na pwede ko siyang, di ba, tira siya roon. Siguro gagawin ko. Kahit manakanakang pumapatak ang ulan ng mga sandaling yon, hindi nito napigil si Lani. Nagpapatiuna pa sa kanyang ina. Animo, hinahabol ang oras sa pagkikita nilang mag-ama. Habang si Mang Vic, walang kamalay-malay sa nakatakdang mangyari nung mga sandaling yon. Hanggang isang katok ang muling magbubuklod sa mag-amang pinaghiwalay ng mahabang panahon. Lagyan pa rin kayo. Gusto ka niya makita. Masaya ka na na eh. Ito mga litrato mo, dala niya lahat. Pati sulat mo. Isama ka na lang sa kanya. Gawin mo na lang siya. Wala ni anumang salita ang namutawi sa labi ni Lani. Pero kitang-kita ang hindi niya maitagong pananabik. Halos ayaw nga niyang pakawalan sa kanyang mga bisig ang kanyang ama. Samantalang si Aling Letty, tila sapat na ang mga eksenang nasaksihan niya para mabura ang mga sugat na iniwan ng dati niyang kinakasama. Tila mas naging matimbang ang muling pagtatagpo ng kanyang mag-ama. Kasi nasa ko pa kanya dati ko eh. Kasi mahal naman ko siya. Siyempre, anak na sa... Si Mang Vic, nagawa pang ang magbiro sa gitna ng madamdamin nilang pagkikita. Iba ang ano, kung sa mga kuwang lang matuta ay namamahal mo yung pa ay tao. Maganda naman ang anak ko, kamukha ko. Pero maya-maya lang, naging seryoso na ang himig ng kanilang usapan. Nasa ko na sabihin dati ko. Anak pasensya ka na sa akin. Mabuti naman ganun din ang pagtanggap mo na magkita tayo ngayon. Siguro hindi mo naman maunawaan yung mga kadahilanan. Hindi naman dapat magka-ganon kahit sinong tao naman umaabot sa ganong punto na hindi minsan nagkakakanya-kanya landas dahil sa mga dahilan. Kaya pasensya ka na kung hindi man ako nakapunta roon. Isang bagay ang tiniyak ni Mang Vic, harangan man siya ng sibat, hindi na muling mapuputol pa ang komunikasyon nila ni Lani. Ayaw mo tawag ko ha? Oo, pupuntahan kita roon. Nung gabing yon, dala pa rin ng bagyo, tila nagtampo ang mga bituin at hindi sila matanaw sa langit. Pero ang mga mata ni Lani, nagniningning sa labis na kasiyahan. Dahil sa wakas, kapiling na niya ang ama na matagal na niyang pinangarap na makasama. Hello po! Kamusta ho kayo? Alam niyo ho, bago po kami nagtampok ng mga reunion stories sa KMJS, nauna na po dyan yung aming programang Sana'y Muling Makapiling at Reunions sa ganyang mga kwento. At ngayon, ang good news po, mapapanood nyo na ang full episodes ng mga ito. Mag-subscribe lamang po sa GMA Public Affairs YouTube channel at ganun din po sa GMA Public Affairs Facebook account. Kita-kita po tayo at mabuhay po ang mga pamilyang Pilipino.